Hi guys! Hello, master! Master, yes sir. Ayan, pag-usapan natin tong nangyaring sakuna kanina. Pagkalabas ng news kanina guys. So ayan, parang kinarati lang eh. Sino sinaktan dito? Sino sinaktan? Grabe to mga sir. Grabe to. So ayan, hindi kasi ako nakapag-entry kanina pero alam kong may news ngayon. Pero alam ko may mga sa inyo sinabayan to. Etong, ng oras pa to kanina. Mga alas dos to eh. Yan. 21 yan. Sa broker time natin. So, grabe yan. Grabe yung nangyari dito mga sir. So, yan. Kapag i-recap natin yung, I think may mga kasama tayong nag-entry sa London session kanina. So, check natin before tayo mag-dive in kay New York session. Bago tayo dumako sa Sakuna. So, dito muna tayo sa London session. So, most likely So, ito yung orb natin kanina sa London, mga sir. So, huwag nyo munang pansinin tong mga lumalabas dito. So, ito yung orb high natin. So, nasa 3677 and then, ang orb low natin kaninang London is 3670. So, ayan. Fortunately, so most likely, hindi ko kasi nakita kung ano yung stats kanina dito, mga sir. Either during London, either nagbigay itong si Orb Strength ng go signal niya na for sell or for buy. Hindi ko sure. Pero as of now guys, mga sir, ito yung ang scoring natin ngayon. So, explain ko sa iyo in a while, itong Orb Strength Analyzer natin. So, ito yung nangyayari kanina sa London session natin. So, I think yung mga ibang kasama natin is nag-entry sila ng sell. So, most likely, kapag ginamit po tong orb, ah sa mismong opening ng market. So, yan. Pag ita-target natin, so yun. Nakita naman yung TP1 guys. I think this is ilang pips ba to? Yan, 70 pips din. So, congrats sa mga naka-entry sa mga nakapasok sa London session. Doon na-hit yung TP1 lang natin pero it's a 70 pips, mga sir. Malupit pa rin yon. TP is TP, profit is profit. Okay. So, anything else dito sa New York? Ay, dito sa London, wala namang bago dito, mga sir. Kasi wala pa masyadong sakuna dito eh. So, dito na, nakakatuwa lang. Sino kaya yung nagipagkarate kanina dito? Dako tayo dito. Lipat tayo dito kay New York session. 16:30. So, dito natin pinapasok si orb natin, mga sir. 9:30. So, nasa 15 minutes time frame. Okay. So, eto mga sir. Ito yung orb high natin, orb low. Orb high, 3682.63. Tsaka yung orb low niya is 3674.44 mga sir. So, ayan. Ngayon, tumawag kanina yung isang kasama natin. I think pumasok ata siya dito sa New York session kanina. So, if sino yung gumamit ng orb dyan, mga sir, during New York session, titignan natin yung above target. Yan. Hagip. Hanggang TP4, mga sir. Pero, huwag kayo kasi ito, pansinin nyo, eto, nakarati tayo dito eh. Nawat-awat. Nakakatawa to. So, hagip. So, titignan natin, mag-shift down tayo sa lower time. Tingnan natin sa 1 minute. Para makita natin makita natin na mas malinaw kung ano yung unang na-hit dito. Kung ano talaga yung na-take profit dito. So, shift down lang ako sa 1 minute, mga sir. Ayan.
Pasensyahan niyo na yung mga moving moving average mga sir. Mga yan, yan. So, i-off ko muna yan mga sir. Sige. Kasi titingnan lang naman natin yung kung ano yung unang na-hit dito. So, like yung above target. So, yan yung TP, yung orb high natin, orb low. And then, this is our TP1, TP2, TP3, and 4. So, right here, pagka patak ng alas 2, nakikita nyo naman dito mga sir, bumagsak, ano, nag-open dito, and then tumaas, nahit na yung TP1. Nahit agad yung TP1 tsaka TP2, and then bumagsak. And then natuluyan. And then ang ganda, bumalik ka agad mga sir. Pero wala na. Kasi upon hitting kasi pasok na dun sa money management natin. Pagka-hit ng TP1 natin, break even. Pagka-hit ng TP2, punta ng next level na naman yung stop loss natin. So, pagka-hit ng TP1 and TP2, so out of the equation na siya, ang natitira na lang during that time is TP3 and TP4. Pero, just so you know guys, meron tayong money management mechanism dito. So, yung mga kasama natin na naka-entry kanina, nag-move yung stop loss from, ah, kasi dalawang beses yan eh. Initially, pagkahit ng TP1, ang stop loss ng 2, 3, and 4 is pumunta sa above ng orb high plus spread buffer kasi. And then after that, nahit na naman yung TP2, out of the equation na siya, out of the trade na siya. Yung stop loss naman natin from break even, no, above spread buffer, nag-move siya to TP1. Unfortunately, no, it's not unfortunately. Kasi running profit pa rin yung 3 and 4 mo. So kahit bumalik siya, yung stop loss na natin nandito na siya sa TP1 level. All goods pa rin. So it's a win-win pa rin dito. Eh, balik tayo dun sa 15 minutes time frame. So, congrats sa mga nakasabay. Gumagamit ng orb system natin. Congrats sa inyo mga sir, mga ma'am. So how about, kasi hindi ko na-interpret, hindi ko nakikita to kasi nasa labas ako kanina. Hindi ko naman dala yung laptop ko mga sir. Hindi ko sure kung ano yung binigay kasi eto, kapag nagbigay ito ng indication, I should say. Alain lahat guys. Hindi naman lahat-lahat, pero majority of the signal. Mas magandang pumasok kasi pag ganun pag alay. Especially this one guys, itong orb strength analyzer natin. So, paano ba yung idea nito mga sir? So, sabi ko nga sa mga previous videos natin, etong indicator na to guys, napakalaking tulong sa amin kasi siya yung nag-a-identify. Let's say for example, in this session, New York session, right away after mo mag-create ng orb high tsaka orb low, i-identify niya na yung market. Ano yung i-identify niya? 200 bars or 200 candles previous to mga sir. Previous 200 bars. So, titingnan niya yung previous candles which is 200 bars guys. Kung titingnan natin, let's say for example dito. So, nasan ba yung 200 bars natin? Lipat pa tayo konti. So, kung dito tayo nakapasok, 200 bars. Ito, dito mga sir. So, most likely dito. So, hanggang dito. So, inanalyze niya lahat to kung ano yung 200 bars na yun mga sir. And then, ano yung titignan niya? So, eto. Tinitingnan ng indicator na to, which is yun din yung ginagawa natin. The usual way, ginagawa natin during top-down analysis, tinitingnan natin yung mga higher time frame like daily, 4 hours, 1 hour, what else? 15 minutes.
So eto, instead na ikaw mismo ang titingin at magma-mark ng mga key levels na yun. Let's say for example, sa daily meron kang equal high at some level, let's say, meron kang resistance sa daily, isa. And then sa 4 hours, meron kang resistance sa dalawa. So lahat titignan ng indicator na to. So hindi yung kaparaanan niya mga sir is weighted. Pag sinabi natin weighted, titimbangin niya kung ano yung mas mabigat. Kumbaga directional bias ay din parang analyzer. Directional bias analyzer. Yan. Pinangalanan ko lang siyang ganyan, guys. Kasi yan yung tinitignan niya eh. So tinitignan niya yung mga resistance sa taas, orb high, above ng orb high, tsaka below ng orb low. Kapag natimbang niya na yan, so yan tinitignan niya mga resistance, support, what else? Fair value gap, at tsaka mga order blocks. Sabihin niyo na lahat ng mga key levels yan, yan yung tinitignan niya, guys. So, ano pa yung kino-consider niya? So, yun nga, time frame, market structure, um, mga equal high, equal low, mga previous yan. So, diyan siya nagbe-base mga sir. Which is yun din yung ginagawa natin nung minamanual pa natin. Pero yan, ginawa natin. Kaya nakikita nyo dito, yan, naka-general lang to. Resistance, orb high resistance, at saka orb low resistance. So as of now, mga sir, ang scoring natin, so I can say scoring natin is 17 and then 13.5. So, may mga pointing, kasi may pointing systems na ginagawa dito yung indicator na to, guys. So, may point si kapag fair value gap, let's say for example, fair value gap 1.5. Kapag swing high, 2, ganun. And then, ayun nga, kino-consider din niya kung saang time frame yun. Siyempre, ikukumpara mo yung resistance sa daily sa 15 minutes, siyempre, mas mabigat yung pagka tinitimbang niya, mga sir. So, yan yung ginagamit namin dito. So, siya na yung nagiging directional bias analyzer din namin at the same time. So, ito, complement. Meron tayong RSI and then ito, volume, mga sir. So, eto, kung titignan ko kasi, kumbaga, naka-remarks pa lang dito na weight. So, most likely yan, guys, kasi nakikita ko dito, majority ngayon is the market is bearish talaga. The market everyone are placing sell. Selling pressure tayo ngayon, guys. Pati itong crossover natin, sellers crossover. And then, etong volume. Gustong gusto ko rin to, which indicates now a negative percentage. Meaning to say, sellers in control. Even this one, 1 hour natin, strong bear. Pati yung currently forming candle natin, bearish pa rin. Pati yung 4 hours, yung currently forming, obvious naman yan. Pati yung daily. Etong, kung nakikita nyo ito, dalawa kasi yung nakalagay dito. Yung label natin sa taas, yan yung overall, yung previous. I think 200 din yan eh. 200 bars din yung tinitignan yan. Kung titignan mo kasi, kapag, yan. So yan lang guys, ganyan lang kami, kumbaga, hindi naman siya 100%, pero ang laking tulong lang sa amin. So, naging ganito na yung system namin. So, previously, eto lang, sa execution lang tayo, pero nakapag-create tayo ng sarili nating, alam yun na, meron tayong sarili ngayong, wait lang, alisin ko lang to. Yan. So yan, may sarili tayong mga indicators na ginagamit mga sir. So this
indicators are for free. Pero may mga requirements kaming kailangan na ah, gawin ninyo para actually meron tayong um, upcoming event which is nasa 30. We are looking at like 30 to 50 participants. If interested kayo sa system namin, mga sir. The only point na pwede kung hindi ko naman pwede. Well, I can say pwedeng may pagmamalaki. Kasi yun naman talaga eh. Kahit yung mga ibang mga trader din. So meron tayong sistema. Meron tayong mga sinusunod dito. So, yung stop loss nandyan, mga sir. Baka tatanungin nyo kung may stop. Meron tayong stop loss kasi nga orb high, orb low. So, vice versa yan. Kung ano yung sentiment ng market based dito sa mga indicators natin. Let's say, for example, the indicators are telling you to sell. Ang magiging stop loss natin is yung orb high. Dito, yan. Kapag doon ka naman sa taas, above target ka naman, orb low naman yung stop loss mo. So, ayan guys. So, nakakatawa lang yung nangyari ngayon. Mada, well, madami siguro makakasweldo din. Pero it happens, lalo na kay gold. Wala naman tayong magagawa dyan. Kaya, manage your risk, mga sir. So, para sa kalaman ng iba, so whatever happened to the market, if ganito pa rin kalala talaga yung mga nangyari, especially during news, meron tayong pag may controllability tayo sa risk management natin, mga sir. Meron tayong nasa settings natin in terms of percentage. Ang naka-default dito sa atin guys, 1%. So it's up to us. In the usual na ginagamit naman natin, 1 to 3%. So, anticipated na natin yon. Hindi na natin kumbaga yung dati mong ginagawa na, ayan, ano kayang gagamitin kong lot size? Ano kayang gagamitin ko? Ilang percent kayang i-risk ko? So for this kind of system that we have, masasabi namin meron kaming risk management. And also proper lot sizing, mga sir. Yung trading manager na yung nagka-calculate ng lot size natin based doon sa percentage or in terms of dollars, let's say for example, 100 lang. So dynamically, our stop loss are changing. Kasi alam naman natin sa orb strategy, daily and pre-market opening nag-iba yung candle natin. Nabubuo every 15 minutes kasi 15 minutes time frame lang yun. So, ayan. So, sa mga bababa na pumasok. Ayan. Okay. Okay. How to clear this is na essential. So, yung kung ano mapapanood mo mamaya kaka-complete lang org size natin is suggesting SSL and the so even yung over 10 it's majority of publications from different time receive for 1 hour actually. Yung volume natin negative 9%. So another other the other so ipasok ka na eh. Sinubukan natin dito. Lang. Ganito kayo guys. Kasi mahal lang
advice ko lang sa hanap ng mentor or tumutulong sa inyo ng makapag makapag-start kayo mag-isip. Hindi hindi ito yung ito na kapag nag-live na talaga, yan naman natin na pinapasok na dito guys na mga plans. Yan nag-work na yan. So, your sponsor, yan, yan. So, yan, minsan loss. So, part of business. Kasi ang business. Master, dito na muna. So, dito sa after nun. So, yung mga pumato, kailangan na po. So, ulit, master connection ulit. Secure nyo yan. Close yung mga check. Pero if you want to enter the market, yan, pasok na kung na yan, guys, welcome sa system. So, yung market na yan, na-comment na lahat ng friends dito. Ako dito, ating hindi ito mag-aaral dito sa 3 monster. Hindi, pasok. Okay, sir. Ang sabi sa mga nabubuto na kayong mga idea dito, mga talagang ginagawa pag mga pagtatawag dalawa makakasabihin.